Sa isang tagong bodega, nakipagpulong si Damian sa isang lider ng gang upang kolektahin ang kanyang bahagi ng mga iligal na kalakal na ibinebenta. Naghinala ang boss sa itsura ni Damian na parang kinakabahan kaya dinala siya sa isang tabi para banggitin ang isang usap-usapan tungkol sa isang espiya sa kanilang grupo. Nang magpanggap siyang inosente, ibinunyag ng boss na alam niyang isa siyang undercover na pulis. Dahil na-corner, inilabas ni Damian ang kanyang baril at nakipag-away sa grupo ng mga tulisan gamit ang kanyang armas at kakayahan sa pakikipaglaban. Matapos matagumpay na mapabagsak ang mga umaatake, umatras siya at nahagip ng paparating na kotse dahilan kaya siya ay nagkaroon ng pinsala ngunit siya ay naging alerto pa rin. Nagmamadali niyang hinuli ang pinuno ng gang, para lamang matuklasan na ang kanyang tunay na pagkatao ay nalantad na dahilan para malagay ang kanyang asawa sa panganib habang sinasabi nito sa kanya na alam na niya kung saan siya nakatira at kilala niya ang kanyang asawa. Dahil sa pagkataranta ay tumakbo siya pauwi at nakita niya na magulo ang kanilang bahay at ang kanyang asawa ay pinatay sa kanilang kwarto. Makalipas ang ilang taon, ang isang lalaking nagngangalang Simon ay nagsimula ng bagong trabaho bilang guro sa isang lokal na paaralan, at nalaman niya na isang estudyante na naman ang nawawala sa ikalawang magkasunod na pagkakataon. Ipinaliwanag ng ibang mga estudyante na ang batang ito ay naadik sa droga, at si Emilia na isang dating adik ay nagtangkang makipag-ugnayan ngunit hindi pinansin. Si Camille na anak ni Simon ay nakatanggap ng tawag mula sa ina ng nawawalang bata, sinabi nito sa kanya na natagpuang patay ang kanyang anak. Ang trahedya na pangyayaring ito ay hindi na bago dahil ang paaralan ay may matinding problema sa iligal na droga. Dahil napapagod na sa sunod-sunod na pagkamatay dahil sa droga, nagpasya si Simon na makipag-ugnayan sa kanyang pinakamalapit na kaibigan na si Damian para humingi ng tulong. Pagsapit ng gabi ay nagpasya si Damian na bisitahin si Simon at naghapunan kasama sila. Pagkatapos nilang kumain ay nalaman niya ang tungkol sa pakikipaglaban sa addiction sa paaralan. Kahit na naririnig ni Camille ang pag-uusap nila, sa huli ay tumanggi si Damian na tumulong na nagsasabi na hindi nga niya kayang alagaan ang kanyang sarili at siya ay maraming ginagawa. Sinabi din niya kay Simon na ipaubaya ang problema sa mga awtoridad. Nang maglaon habang bumibili ng alak sa isang tindahan, tinangka ng tatlong lalaki na dukutan siya. Samantala, umalis si Simon at sinubukan na pumasok sa isang bodega na binanggit ng isa sa mga bata ngunit nahuli siya ng mga bantay. Kinaumagahan ay lumabas sa balita na natagpuang patay si Simon sa bodega, at dahil sa kakaibang pangyayari sa kanyang pagkamatay ay idineklara siya ng pulisya bilang sospek sa operasyon ng droga na sinasabing tinapos niya ang sarili niyang buhay dahil sa konsensya sa pagkamatay ng kanyang mga estudyante. Dahil kumbinsido si Damian na ang kanyang kaibigan ay na-frame up, pumunta siya sa tahanan ni Simon upang mag-imbestiga. Ang lugar ay may mga reporter na naroroon upang gumawa ng ilang ulat, kung saan sinimulan din nila siyang tanungin. Dahil determinado na malinis ang pangalan ng kanyang kaibigan, nakipag-ugnayan si Damian sa isang kakilala para sa pekeng dokumentasyon. Pagkatapos ay pumunta siya sa paaralan at nagpanggap bilang isang guro na nag-a-apply sa iniwan na posisyon ni Simon. Doon ay naging saliwa ang kanilang pag-uusap dahil binalaan siya ng sekretarya na masyadong delikado ang paaralan para mag-apply, at dapat na lang siyang pumunta sa ibang lugar. Ngunit maya-maya, tinanggap siya agad ng principal na si Lezek dahil siya lang ang aplikante at tiniyak sa kanya ang kanyang kaligtasan na may detalye ng seguridad. Pagkatapos ay ipinakilala niya siya kay Agatha na isang deputy principal, na ipapasyal siya sa paligid ng paaralan kapag nagsimula na siyang magtrabaho. Sa kanyang unang araw, nakita ni Damian ang isang estudyanteng nagngangalang Yarrow na nagnanakaw ng mga bulaklak mula sa isang memorial para sa namatay na estudyante at sinubukan niya itong pigilan. Sumagot ito at tinawagan niya ang kanyang kasama sa gang na si Mamet para humingi ng tulong, ngunit si Mamet na mahiyain ay pinigilan siya na kumilos ng agresibo. Bago lumala ang tensyon ay dumating si Chamelski na isang security chief, at mabilis na nakipag-usap kay Yarrow at sa kanyang kasama. Pagkatapos ay ipinakilala niya siya sa mga tauhan ng paaralan, kasama na ang guro ng chemistry na si Stephen bago siya dinala sa kanyang klase na binabanggit na hindi pa rin pumapasok si Camille dahil sa kalungkutan. Ang klase ay magulo at doon ay tinanong siya ng isang estudyante na nagngangalang Frogface kung dealer din ba siya tulad ng dati nilang guro, ngunit mabilis na iginiit ni Damian ang kontrol sa pamamagitan ng pagkumpiska sa telepono at hindi pinansin ang mga panunuya ng mga estudyante. Sa pagtatapos ng araw ay nakita ni Principal Lezek si Damian na naghahanda para sa susunod niyang lesson, saka umalis pagkatapos banggitin ang insidente kay Frogface. Nang maglaon habang nasa parking lot si Agatha, hinarap siya ni Frogface kasama ang kanyang gang at ninakaw ang kanyang susi ng kotse na nagpaplanong gumanti.
Samantala, natuklasan ni Damian na may naglaslas ng kanyang mga gulong. Habang inaalok siya ng isa pang guro na sumakay na lang sa kanyang sasakyan pauwi, napansin nilang nagkakaproblema si Agatha at nagmamadaling tumulong sa kanya. Madaling natalo ni Damian si Frogface at ang kanyang mga kaibigan kahit na may hawak ang mga ito na armas. Nagkaroon siya ng isang maliit na pinsala sa kanyang kamay, ngunit patuloy na lumaban hanggang sa tumakas si Frogface dahil sa takot. Dinala siya ni Agatha pabalik sa paaralan upang linisin ang kanyang pinsala at nagtanong tungkol sa kanyang sarili. Ngunit sa halip na sumagot ay tinuruan siya ni Damian ng mga diskarte sa pagtatanggol sa sarili. Pagbalik sa punong tanggapan ng gang, dinala si Frogface kay Yarrow na sangkot sa kalakalan ng droga sa paaralan sa ilalim ng kanilang pinuno. Nang lumapit ang kanilang boss sakay ng motor at tinanggal ang helmet, malalaman natin na ito pala si Chmelski. Nakiusap si Frogface kay Chmelski na huwag siyang papatayin at ginawa niya ito upang makakuha ng karagdagang pera. Parehong sinisisi ni Yarrow at Chmelski si Frogface sa problema na natamo niya at hinihiling na magbayad siya dahil dito. Doon ay hinihikayat ni Yarrow si Mamet na lumahok sa pambubugbog, umaasa na makakatulong ito sa kanya na mapagtagumpayan ang kanyang pagkamahiyain upang matanggap sa gang. Pagkatapos ay dinala ni Yarrow si Mamet sa isang tabi, at tinanong kung gusto niyang sumama sa kanila at kung tatanggap ba siya ng mga kautusan. Kinaumagahan ay pumasok si Damian sa paaralan at nakita na kinukuha ang kanyang sasakyan ng tow truck sa utos ng prinsipal. Sa silid pahingahan ng guro ay pinapanood ng mga empleyado ang footage ng seguridad ng kanyang nakaraang engkwentro, at sinabi sa kanya ni Principal Lizek na sasagutin nila ang mga gasto sa pagtow at ang kanyang mga bagong gulong bilang pasasalamat sa pagtulong kay Agatha. Naghinala si Chmelski sa kakayahan ni Damian sa pakikipaglaban at nagtanong kung sino siya, ngunit iginiit ni Damian na siya ay isang guro lamang. Maya-maya pagdating niya sa klase, nakita niya ang mga estudyanteng nagbubulungan tungkol sa footage ng kanyang pakikipaglaban. Nasasabik sila na siya ang kanilang guro at nagtanong sa kanya ng maraming tanong, partikular na ang tungkol sa pagtatanggol sa sarili. Dahil natutuwa, nagmungkahi si Damian ng deal at dinala sila sa gym. Kung sino man sa kanila ang makakapanakit sa kanya ay hindi magkakaroon ng final exam, at hindi nakakagulat na walang nagtagumpay ngunit natutuwa sila sa nangyayari. Sa oras na ito, napansin ni Damian si Camille na nanunood ngunit umalis ito agad nang makilala niya siya. Dahil determinado na makipag-usap, sinundan ni Damian si Camille sa locker room upang ipaliwanag ang kanyang layunin sa paaralan at ang kanyang pagnanais na matuklasan ang katotohanan tungkol kay Simon. Gayunpaman, nagpakita si Camille ng puot dahil iniwan niya ang kanyang ama sa oras na kailangan niya ng tulong. Sa kanilang matinding pag-uusap, pumayag si Camille na poprotektahan ang sekreto niya. Sa pagtatapos ng araw, ang kotse ni Damian ay naibalik sa mahusay na kondisyon at inaya niya si Agatha na makipag-date. Nagsasaya sila sa isang bar hanggang sa magkaroon ng gulo nang ipagtanggol ni Damian ang dalawang babae mula sa mga nakainom na lalaking nangungulit sa kanila. Nang ang mga lalaking iyon ay hindi tumigil, isa pang gulo ang naganap. Dahil nakainom na sila, pinaglaruan na lang sila ni Damian na nagpapagaan sa pakiramdam ni Agatha. Pagkatapos ng paghaharap ay inanyayahan siya ni Agatha sa kanyang apartment, kung saan ang dalawa ay nagbahagi ng isang sandali ng pagkakapalagayang loob. Ngunit si Damian ay biglang nakaramdam ng labis na lungkot sa mga alaala ng kanyang yumaong asawa, kaya tahimik siyang umalis na iniiwan si Agatha na nalilito. Sa kanyang pag-uwi ay nakita niya si Mamet na sangkot sa kalakalan ng droga kaya sinamantala niya ang pagkakataon na paalalahanan siya, na sinasabi ang tungkol sa kanyang katalinuhan at ang kanyang kakayahan na maiwasan ang ganitong uri ng buhay. Pagbalik sa paaralan, nakita ni Emilia ang kanyang kaibigan na bumibili ng droga at sinubukan na makialam ngunit mabilis na inutusan ni Yarrow ang kanyang mga tulisan na hawakan siya. Si Camille ay nagmamadali upang tulungan si Emilia ngunit wala siyang laban sa buong gang at binugbog, at sa oras na ito ay ginamit ni Yarrow si Camille bilang halimbawa ng kung ano ang mangyayari kung may makikialam pa sa hinaharap. Pagdating ni Damian sa paaralan, naramdaman niyang iniiwasan siya ngayon ni Agatha, hindi pinapansin ang dati nilang koneksyon. Pagkatapos ay napansin niya si Camille na may mga sugat sa mukha, ngunit iginiit ng binatilyo na nahulog lang siya at walang sinumang sumubok na magsalita. Dahil sa puot ay pinagalitan ni Damian ang buong klase dahil sa hindi nila pagtayo para sa kanilang sarili, kung saan sumagot sila na kulang sila sa mga kasanayan. Dahil nais niya silang turuan, inimbitahan ni Damian ang mga mag-aaral sa kanyang lumang dojo pagkatapos ng klase. Pagdating doon ay nakita nila ang isang magulo na dojo na halos nagpahina sa kanilang loob, ngunit hinimok ni Camille ang kanyang mga kaklase na manatili.
Sa paglipas ng ilang araw, nagtutulungan silang linisin ang dojo, at masaya si Damian sa pagtuturo sa kanila na ipagtanggol ang sarili dahil nasasaksihan niya ang kanilang mabilis na pagunlad. Sa paaralan ay patuloy siyang nagtuturo ng kasaysayan at sinusubukan na ayusin muli ang kanyang ugnayan kay Agatha, ngunit patuloy itong nagiging malamig sa kanya. Sa kanyang libreng oras ay maingat na sinusubaybayan ni Damian ang mga miyembro ng gang upang kumuha ng impormasyon na humahantong sa isang matagumpay na pagsalakay ng pulisya sa kanilang operasyon. Ang pangyayari na ito ay nagdudulot sa kanya ng pakiramdam ng tagumpay, bagamat nananatiling hindi niya alam na binabantayan siya ni Chmielewski. Habang tumataas ang tensyon sa gang, nagpasya silang harapin si Damian. Nang maglaon habang nagsasanay sa dojo, nakaharap ni Damian ang isang grupo ng mga lalaking nakamaskara na armado ng mga kahoy. Sa kabila ng kanyang mga pinsala, nagawa niyang talunin ang mga ito gamit ang kanyang kadalubhasaan. Kinabukasan sa paaralan, napansin niyang masama ang lagay ng security team ni Chmielewski at sa wakas ay napagtanto niyang kasali sila sa gang. Sa halip na ibunyag ang kanyang hinala, tinukso niya si Chmielewski na ikinagalit nito. Samantala, si Yarrow at ang gang ay lumapit sa ama ni Emilia sa ilalim ng pagkukunwari na nangangailangan sila ng tulong mula noong araw na namatay si Simon. Dahil natatakot ang matanda ay pinaalis niya sila, ngunit mas tumaas ang pagbabanta ni Yarrow kaya namagitan si Emilia na pilit na pinaalis ang kanyang ama at hinarap si Yarrow. Hinawakan niya si Emilia sa buhok, hinihiling na tulungan siya, kung hindi ay manganganib ang kanyang ama. Kinabukasan ay hinarap ni Principal Lizek si Damian na nagsasabi na iniulat siya ni Emilia dahil sa pangmamalestya sa kanya sa dojo, at tinanong kung ano ang masasabi niya. Umalis siya ng paaralan at sinigawan siya ni Camille dahil sa sinabi nilang ginawa niya. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Emilia bago pumunta kay Agatha at kinuha ang mga susi nito nang magbanta itong tatawag ng pulis. Kinausap niya si Agatha at sinabi sa kanya ang kanyang nakita. Umalis silang dalawa at inulat ito kay Principal Lizek na nagsabi kay Agatha na kailangan niyang linisin ang locker ni Stephen habang nakikipag-usap ito kay Emilia, na darating upang ipagtapat ang kanyang nalalaman. Nang maglaon ay bumisita si Camille at ang kanyang mga kaibigan sa dojo upang humingi ng tawad kay Damian dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ang kanilang muling pagsasama ay biglang naputol dahil sa isang tawag mula kay Agatha, na sinasabi na si Emilia ay inatake at ngayon ay nakoma. Nang makarating sila sa ospital, ibinunyag ni Agatha ang notebook na naglalaman ng isang mapa na binabalangkas ang bodega at ang mga lokasyon ng mga nakatago na droga. Sa gabi ay nagtungo si Damian sa bodega, na hindi alam na sinusubaybayan pa rin siya ni Chmielewski. Pagdating doon ay mabilis niyang pinatumba ang unang gwardya na nakita niya, ngunit nagulat siya nang dumating si Agatha upang sumama sa kanya. Sinusundan nila ang mapa upang madaling mahanap ang mga droga, ngunit sa lalong madaling panahon ay napalibutan sila ni Chmielewski, Yarrow, at ang isang hindi inaasahang pinuno na si Principal Lizek. Inihayag niya ang kanyang puot sa kawalang interes ng kasalukuyang henerasyon sa kanilang edukasyon, at tinutuya si Damian gamit ang relo ni Simon. Habang tumataas ang tensyon, si Mamet na napagtanto ang kahangalan ng kanyang mga paraan ay dumating kasama ng buong klase upang tulungan si Damian. Isang matinding laban ang naganap, kung saan buong pagmamalaki na nanonood si Damian habang ipinapakita ng kanyang mga estudyante ang kanilang mga bagong nahanap na kasanayan sa pamamagitan ng pagpapabagsak sa mga miyembro ng gang kabilang na si Yarrow. Tinangka ni Chmielewski na tumakas, at hinabol siya ni Damian kung saan nagkaroon ng away na kinasasangkutan ng mga armas. Nang si Chmielewski ay naghahanda ng kuryentehin si Damian gamit ang mga nakalantad na wire, dinasarmahan siya ni Damian gamit ang isang sipa. Sa sandaling yun, nagpakita si Camille na nakagambala kay Chmielewski ng sapat para magkaroon ng oras si Damian upang itulak siya sa mga live wire dahilan para mamatay siya. Pagkatapos ay nahanap nila si Agatha na tinututukan ng baril ni Lizek, hindi napigilan ni Damian na atakihin siya dahilan para makalaya si Agatha. Ngunit sa lalong madaling panahon ay ipinakita ni Lizek na may isa pa siyang armas dahilan para makialam si Camille sa pamamagitan ng pagbagsak sa kanya ng isang container ng mga laruan at sa wakas ay natalo nila ang prinsipal. Habang hinahabol nila ang kanilang hininga, kinuha ni Damian ang relo ni Simon at ibinigay ito kay Camille bilang alaala ng kanyang ama habang pinapanood nila ang mga pulis at ambulansya na paparating para mamahala sa resulta ng kanilang katapangan. Salamat sa panonood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!